Kumusta mga kanoys? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about sa WPS na naman nating mahal ito. So ang video ito ay mula na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na Commander-in-Chief, pasabugin at palubugin yang China Coast Guard ship. Question mark. Pinag-utos ba ni PBBM? Question mark ulit. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. So, ano kaya nakapalop sa video ito? So, ang video ito ay mula kay Mel's Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pilipinoises. So, kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Commander-in-Chief, pasabugin at palubugin yang China Coast Guard ship, pinag-utos na ba ni PBBM? Grabe. Pero question mark pa siya, men, ha? So, again, Mel's Castle, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Nalintikan na. Chinese Coast Guard monster ship mas lalong lumapit pa at nasa Mindoro na to ngayon. Anong binabalak ng China? Diba? Lumalapit sila sa Mindoro, tapos syempre, sila pa yung samkain tapang-tapangan or parang tinataboy lang natin. Di kasi action na agad eh. Na Coast Guard ang pasabugin ang kanilang sariling barko. Mukhang ganito ang gusto ng China, ang magkagera talaga. Inuudyukan ng Armed Forces of the Philippines na tirahin ng missile ang China para may dahilan ang PLA Navy na atakihin ang Pilipinas at masakop sa digmaan ang West Philippine Sea. Yan ba ang gusto ng China? Mukhang pikon na kasi ang China dahil ayaw pa rin kasing alisin ng AFP ang mid-range missile ng US Army. Literal na naghahamon na. Nakakatawa ng isipin, min, kasi sobrang flex sila na sobrang lakas na nila. 'Di ba? Sila yung pinakamalakas sa pandagat, pero yung Typhoon missile na mag-isa lang iniiyakan. So, parang nakakapanduda talaga or parang nakakaaning lang din. Ng gera ang China sa ginagawa nila. Pinamumukha talaga sa atin ang China na talagang pikon at galit na sila sa atin. Kumbaga, sina-challenge natin yung kanyang pananakop sa West Philippine Sea, South China Sea. Kumbaga, pinararating natin sa China, hindi tayo aatras. Talagang, kumbaga, gigil na sa... Diba? Tagumpay naman yung plano natin kasi yun nga, hindi natin ipakita sa China na parang, teritoryo namin to. So, anong silbi ng mga pagbabantaan nyo? Actually, ang natatakot lang naman sa China is yung mga Filipino pro-China lang naman talaga eh. No, lalo na nag-announce ang Philippine Army recently, no, na hindi natin i-withdraw yung Typhoon missiles na dinala dito ng hugmong sandatahan ng Amerika. Good news. At bibili pa tayo. Ang nakakatakot lang. Ang nakakatawa din dyan, pati pagbili, tinututulan ng China. So ang tanong, sino ba or ano ba yung pakialam ng China kung bibilihin natin yung Typhoon missile na yan? Dito kung totoong nag-uudyok man ng gera ang China ay pumasok na to sa 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas. Grabe. Choke point to o red line ng Chinese Coast Guard. Pag yung barko... Biruin nyo yung 200, siyempre sa 200 nautical miles sila, parang ang lalakas ng loob nila. Like, pinapasok talaga nila kasi yun nga, parang pinaniniwalaan talaga nila yung, yung 9-dash line nila. Pero kung yung usaping 12 nautical mile na, sobrang red flag na nun eh. Like, dapat talagang aksyonan na sila kapag ganyan na yung ginagawa nila eh. 'Di ba? Kasi kapag tinataboy lang natin, bumabalik lang din yung mga yan eh. Ngayon, pumasok sa military waters, obligado ang AFP na palubugin yan o pabagsakin yan. Yun. At ang kapalit nito ay posibleng digmaan kontra sa China. Hindi na to sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Malapit na to sa ating tinatawag nating 12 nautical miles territorial. Harapan natin sila ng ating coast. 'Di ba? 12 nautical mile. Guard, warning nga natin sila na pumapasok kayo, nasa loob kayo ng 12 nautical miles sa territorial waters ng Pilipinas. Harapan niya dapat natin. Kasi sa ngayon, since nasa labas pa yan, pwede naman sabihin na nag-exercise ito na tinatawag natin rights of innocent passage. Pero the mere fact na malapit sa atin, talagang kumbaga... Tsaka yung rights of innocent passage, wala na, sobrang labo na maklaim pa ng China yan kasi from the start, alam na nila or nanggagahama na talaga sila ng teritoryo, sinasadya na nga nila, di ba?
nagpapahiwatig ng mensahe ang China. Hindi dapat tayong magpasindak. Hindi tayo dapat magpasindak. Pakita natin sa China, hindi kami matatakot sa inyo kahit ano man ang gawin ninyo. At seryoso na rin ang Philippine Navy at nakaareto na ang lahat ng barkong pandigma sakaling pumasok to. Dito sinabi ni Philippine Navy spokes na hindi to aatrasan ng AFP kung gulo talaga ang gusto ng China. Malamang nakahanda na rin ang missile system ng Amerika just in case na magkaputukan talaga. PCG, PLAN, and the Maritime Militia, we take this seriously. Grabe. We will not be deterred in spite of the illegal presence of any foreign vessel. Kahit ang presidential Actually, medyo naano nga ako sa sa Philippine Navy natin, Armed Forces natin, kasi alam niyo yung tipong na parang sobrang willing sila na ipagtanggol yung soberanya ng Pilipinas, yung territory natin. Pero nakakatanggap pa sila ng mga pambabatikos mula sa mga Filipino, kapwa Filipino na mga Filipino pro-China. Ano kayang dapat gawin sa sa mga pro-China na yan? 'Di ba? Nakakainis lang, nakatapak sa Pilipinas tapos mga pro-China ng mga asus. office nakahanda na rin sa posibilidad ng malaking gulo. Pero hindi isa sa publiko ng Malacanang kung anong gagawin sa monster ship na yan. Papalubugin na ba diretso o warningan lang muna pag pumasok na to sa territorial waters. Hindi na inaalisan to ng paningin ng PCG tulad nung una. Akala kasi ng Philippine Coast Guard lalayas na to, iikot lang pala. Akala lalayas, iikot lang pala. Matagal nang ginagawa ng China yan eh. Ang dapat talaga sa kanila, ina-actionan talaga. Especially kapag yun nga, ganyang mga senaryo na 12 nautical mile na. Sobrang talaga nun, katangahan na lang kung sasabihin pa nila na inosente sila or wala silang kamalay-malay nila. Sila pa. Diyan sila magaling sa pang gagahaman. That monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. So, tina-challenge yan. If you look at the YouTube channel, makikita ninyo where there were many occasions na tina-challenge ng ating mga Coast Guard vessels yung kanila. So, maaaring projection ng issue dito. But I'm not going to say anything more because that's a matter of operation, no? Kayo, handa ba kayo sakaling magkagera kung magmatigas man ang China? Ikomento sa baba ang salobi. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula kay Malibs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, I say that forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Andyan na naman talaga sila. Wala talagang pakundangan, men. Grabe, nagmanman ba naman? 12 nautical mile talaga. Like, I think sinasagad talaga nila eh. Or, parang, I think yung China is sila, nag-e-eksperimento sila. Like yun nga, parang sinusubok nila ang Pilipinas ba? Like, kunyari, since nakapasok na sila sa 200 nautical mile, sabi nila, oo nga kasi syempre yung mga binabangga tayo, wina-water cannon tayo, pasok yun sa 200 nautical mile natin eh. 'Di ba? So, alam niyo yung tipong alam naman nila na hindi nila teritoryo yun. Alam din natin na teritoryo natin yun. Pero, nagagawa pa rin ng China na, yun nga, i-water cannon tayo, ibangga tayo or whatsoever. Ngayon naman, itong China, nag-e-eksperimento sila na, sige nga, subukan nga natin tong yung 12 nautical mile nila kasi sa 200, wala silang ginagawa eh. Diba? So, ngayon, sinusubukan nila yung 12 nautical mile. So, ang problema dito, kapag hindi natin inaksyonan yan, yung 12 nautical mile na yan, pwede silang mamihasa. 'Di ba? Lalaki yung ulo nila na, grabe yung Pilipinas, wala silang ginagawa. So, kapag bibigyan natin sila ng isang pagkakataon na parang freely lang sila maglayag dyan or parang itataboy lang natin, ulit-ulitin nila yan hanggang sa wala na talaga tayong gagawin. Kasi yun nga, yung gobyerno natin is meron tayong some kind pinanghahawakan na parang hindi daw tayo yung unang mag-first shot. Pero para sa akin, kung tutuusin yung pagpasok mo sa, pag-trespass mo sa territory, considered na sana yun as a first shot eh. Diba? Kasi, kung sa ibang bansa yan, kung for example sa China, lapitan natin yung kahit sabihin natin 12 nautical mile nila, kapag kalalapitan natin yan, automatic, hindi ka na makakauwi, hindi ka na makakalabas dyan. Hindi nila palalampasin yan eh.
tayo lang naman talaga na parang inaano lang daw ng Coast Guard, hinayaan lang nila kasi akala nila ano lang, aalis agad. Ano lang pala, tawag dyan, nagpalibot-libot lang, something like that. So parang medyo naano tayo ba na grabe itong China to namimihasa talaga itong mga mokong na to. Ay nako, medyo nakaka-stress yung part na yun na parang sinusubok tayo at the same time parang yung action natin is yun nga, parang binabasa na talaga tayo nila or nila tayo, nababasa na nila tayo, something like that. So kayo ano masasabi niyo dun, men? Kayo na lang din bahalang humusga. Comment down below. Tapos yun, again, Malbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe.